question po, ma'am. Ma'am, would you want to say words po, ma'am? Ma'am, nag-usap ba kayo ni Senator Revilla, sir? Ito, si Richard Cambe. Staff siya ni dating Senador Bong Revilla. Ayon sa Sandigan Bayan, mula 2006 hanggang 2010, nakipagsabuatan si Cambe sa negosyanteng si Janet Napoles para kurakutin ang 124.5 milyong piso mula sa pondo ng bayan. Ang sabi ng 3 sa 5 huwes ng Anti-Graft Court, walang alam ang among si Revilla na nagawa ito ni Cambe. Malaya na si Revilla. Ang tauhan niyang si Cambe nasa New Bilibid Prison at posibleng tumagal doon ng 40 taon. Paano nalusutan ni Revilla ang kasong pandarambong? Ito ang kwento. Patong-patong ang mga liham na nagpapakitang si Revilla ang humiling sa Budget Department na gamitin ang kanyang pork barrel para pondohan ng mga NGO ni Napoles. Matibay na sanang ebidensya ang mga sulat na ito para idiin ang dating senador. Pero nadiskubre ni Revilla si Desiderio Pagi, isang handwriting expert sa National Bureau of Investigation. Tumestigo si Pagi na pineke ang mga pirma ni Revilla. Ito ang pinagbasehan ng 3 huwes para ipawalang sala si Revilla. Si Judge Efren de la Cruz duda sa integridad ni Pagi. Inamin kasi ni Pagi na minsan na siyang lumagda sa isang fake report, mapagbigyan lang ang isang mataas na opisyal. Isa pa, Xerox lang ng mga sulat ni Revilla ang ineksamin ni Pagi, kaya hindi nabusisi ang mga orihinal na pirma. Ayon kay Justice de la Cruz, hindi katanggap-tanggap ang pamamaraan ni Attorney Pagi. Pero natalo si de la Cruz sa boto ni na Justices Geraldine Faith Econg, Edgardo Caldona at Georgina Hidalgo. Hulyo 2011, sumulat si Audit Commissioner Arcadio Cuenco kay Revilla. Gusto nitong tiyakin kung binigyan nga ng senador ng autorisasyon ng mga NGO na gamitin ang kanyang pork barrel. Kinumpirma ito ni Revilla, pero tinanong ng senador kung bakit interesado ang COA. Humingi siya ng kopya ng resulta ng investigasyon. Hindi na ulit nakipag-ugnayan si Revilla sa COA. Tanong, kung peke pala ang pirma niya sa mga papeles, bakit hindi inabisuhan ni Revilla ang COA? Sumulat din si Revilla kay TLRC Director Antonio Ortiz. Binibigyan niya ng autorisasyon si Cambe na maging point person para sa kanyang pork barrel. Para kay Justice de la Cruz, hindi ka panipaniwalang hindi sangkot si Revilla at hanggang kina Napoles at Cambe lang ang ganitong kalaking racket. Hindi rin sumang-ayon si de la Cruz sa pananaw ng 3 hukom tungkol sa pagbawi ng testimonya ni Marina Sula, na tao ni Napoles. Binigyang halaga ng 3 huwes ang pagbawing ito ni Sula. Ayon kay Sula, nakita niyang pinepeke ni Ben Herluy ang pirma ni Revilla. Duda si Justice de la Cruz sa pagbaliktad ni Sula. Ang orihinal na testimonya ay detalyado, ang bagong testimonya payak at pahapyaw lang. Pagkukunwari ito, ayon kay Justice de la Cruz. Para sa mayorya ng mga huwes, sapat na ang umano'y pinekeng pirma at binawing testimonya para durugin ang kaso laban kay Revilla, pero may isang ebidensyang hindi natibag. Napag-alaman ng Anti-Money Laundering Counselor AMLAC na may 87.6 milyon na naideposito sa ilang account ng pamilya Revilla. Makikita sa mga petsa ng deposito na pumasok ang mga pera sa loob ng 30 araw tuwing nagbibigay si Ben Herluy ng kickback kay Cambe. Mayroon ding 27.7 milyong deposito sa account ng Nature Concepts Development and Realty Corporation sa panahong nakatenga ang kumpanya. Kontrolado ni Lani Mercado, asawa ni Revilla, ang kumpanya. 170.9 milyon ang kabuoang deposito pagdating ng 2010. Pero 81.6 milyon lamang ang yamang nakadeklara sa Statement of Assets ni Revilla. Pruweba ito na may di maipaliwanag na yaman si Revilla, ayon kina Justices de la Cruz at Maria Teresa Dolores Gomez Estohuesta. Pinansin ni Justice Estohuesta, binalewala ng 3 kapwa-hukom ang matibay na ebidensyang ito laban sa senador. Pero ayon sa desisyon ng mayorya, nagkataon lamang ito. Sa harap ng batas, itinuturing na magkabukod ang kumpanya at ang taong kumukontrol nito. Maanghang ang pagsalungat ni Justice Estohuesta. Kung si Revilla nga, hindi nagtangkang pabulaanan ang nadiskubre ng AMLAC. Bakit ang mga huwes na sina Econg, Caldona at Hidalgo ipinagtatanggol ang senador? Sa hatol, ipinapabalik ng korte ang 124.5 milyon sa kaban ng bayan, pero hindi malinaw kung sino ang dapat magbalik nito.
Muling tumatakbo si Revilla para sa Senado ngayong 2019. Hindi malayong makabalik siya sa opisinang ginamit sa pandarambong ng milyong-milyong pera ng bayan.